Bayan ng Katunying at Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. Alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagpalitan ng panibagong airstrikes ang Iran at Israel kahapon. Matapos sumali ang Amerika sa Israeli military campaign at binomba ang tatlong Iranian nuclear sites. Ang armadong pwersa ng Iran ay iniulat na naglunsad ng halos 30 missiles attack, kabilang ang Khorramshahr-4. Ito raw po ang pinakamabigat na kargamento ng ballistic missile fleet ng Iran. At kanila itong pinaputok sa mga lungsod sa Israel, kabilang ang commercial hub na Tel Aviv at lungsod ng Haifa. Kaagad na nagsagawa ng emergency meeting ang United Nations Security Council ilang oras matapos sumausaw ang Amerika sa giyera ng Israel at Iran at itinuturing na pinakamalaking sugal sa foreign policy ng Amerika. Sa isang televised address sa mga kano, hindi lang po sa mga kano, pati sa mga kana, tinawag ni US President Donald Trump ang kanilang ginawang pag-atake na isang spectacular o kagilagilalas na tagumpay at binalaan ng Iran laban sa retaliation sa pagsasabing haharapin ito ang mas mapangwasak na pag-atake kung hindi ito sasang-ayon sa kapayapaan. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Lamig. It's like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba ay nangangamba sa mga pangyayari sa ating mundo? Kayo ba ay napapagabag? Kayo ba ay nagugulumihanan?
Hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan kung sila man ay maapektuhan ng ganyan. Bagamat malayo sa atin yung gera na yan, Israel at Iran, at ang pinaka-latest nga po ay ang pagpasok dyan ng Amerika. Ito hong pagpapasabog ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran. Ang inaabangan ho ngayon, ito bang latest na ito, Yuel, yung pagkatapos ng US strike, tsaka itong nagpalitan ulit ng air strikes ang Iran at Israel. So ibig sabihin hindi natinag ang Iran. Nako. Ito. Ang bantindi ho ng babala ni ni US President Donald Trump sa Iran na kung hindi ito susuko o kung hindi ito makikipag-usap para sa kapayapaan, marami pang pag-atake ang gagawin ng Amerika. Pwede ba nating i-play ulit yon, yung parte na yon, yung parte na yon ni US President Donald Trump? Yung babala niya, yung siya maikli lang yun Maikli lang ho yung mga pahayag na yon ni Man Donald. Pero matinding babala ang kanyang binitawan laban sa Iran. Pero kung tama po ito, kung totoong nagpalitan ulit ng panibagong airstrikes matapos ang US attack, mukhang matigas nga, ano? Ang inaasahan ko rito nung kahapong mapanood ko sa CNN at sa BBC, ito hong pag-atake na ito, at matapos magsalita si Donald Trump, ang hinihintay ko yung pahayag na ng Iran na sila'y makikipagtulungan na para maayos at magkaroon ng kapayapaan. Hindi ho ganon ang nangyari. Kaya sa kasalukuyan po ay nagpupulong-pulong ang United Nations Security Council at maging itong Secretary General ng United Nations na si Antonio Guterres. Guterres ho ito, hindi Gutierrez ay nababahala. Sabi ho niya, kumbachero, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. Tayo raw po ay nanganganib na mauwi sa gantihan. Walang katapusang gantihan. Matapos ho itong ginawang pag-atake ng Amerika. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. Ayan. Gaano nga ba karami? Gaano nga ba karami at nasaan pa ang iba pang mga itinatagong armas nuklear ng Iran? Ang sabi ho ng Amerika ay hindi nila pwedeng ipabayaan na lang ng ganun-ganun na lang at malagay sa panganib ang sangkatauhan dahil sa pag-iimbak ng mga armas nuklear ng Iran. Pwede na ba? Pwede na ba natin? Okay na? Yuel? Yan po ang laman ngayon ng mga pahayagan. Lahat po ng mga kung kayo man ay hindi na bumibili ng dyaryo ngayon, yan ang problema natin nga pala, no? Pakonti na ng pakonti ang mga umaasa sa dyaryo ngayon. Ito ang banner story po ng Philippine Star, US strikes Iran. Yan po ang banner story din ng Philippine Daily Inquirer. Ayan, US strikes nuke sites, joins Israel versus Iran. Banner story ng The Manila Times, US bombs Iran nuclear sites. Ang Manila Bulletin kaya, ganon din. Ang Manila Bulletin, US strikes 3 Iranian nuclear sites. At iba pang mga pahayagan. Susubaybayan natin. Pero tayo ngayon, ang mas ikinababahala ng maraming Pilipino ay ang presyo ng gasolina. Pila-pila na ba? Pila-pila na ba?
Abay, aasahan ho natin yan ngayon ng maghapon hanggang bago mag alas 6 ng umaga bukas. Mother, what is the final? Mother, ano ang final natin na inaasahang oil price hike? Wala pa? Aba, suspense pa ha? Suspense pa. Pero nung Biyernes pa lamang ay may binabanggit ng maaring umabot na sa 5 pesos. Ang maaring maging pagtaas sa presyo ng diesel. Kaya abangan po natin na magiging final announcement mula sa Department of Energy. Samantalang para tayo'y makatipid-tipid na ng konti, full tank nyo na! Magpa-full tank na kayo. Pwede ba yung Pwede ba yung magdala ng galon? Yuel, pinapayagan ba yun ngayon? Halimbawa ay may sasakyan ka, magdadala ka na ng galon. Pwede ba? O kaya container, lalagyan mo na. Abay, makakatipid ka nga lalo pat kung ganito lumalala ang sitwasyon sa Middle East, asahan natin baka magkakasunod-sunod yung oil price hike na yan. Kaya lang, delikado nga lang kung saan ninyo i-imbak ang ganyang karaming gasolina. Oras po natin, Mr. Jalomdang, 6:14, alas 6:14 na ng umaga. ACS Balita, susunod na. OTR, may libreng sakay sa mga marino sa Miyerkules. DOH may alok na halos 2,000 trabaho para sa mga health workers. Transport Group, iginit ang pagsuspinde sa excise tax bilang solusyon sa nakaambang big-time oil price hike. Deadline para sagutin ni VP Sara ang articles of impeachment itinakda ngayong araw. Alas 4 kontra mosquito, inilunsad sa harap ng tumataas na kaso ng dengue sa bansa. At binatilyo, nag-road trip, nagsayaw ng hubog sa sinasakyang e-trike sa Antipolo City, kakasuhan ng grave scandal, driver, sabit din sa kaso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. may good news tayo. Pero ito'y para sa mga marino. May libreng sakay daw po sa LRT2 at MRT3 ang Department of Transportation para sa mga marino. Kasabay ng selebrasyon ng Day of the Filipino Seafarer. Ayun. Day of the Filipino Seafarer sa darating na Miyerkules, June 18. Ang free rides ay magsisimula na alas 5:30 ng umaga hanggang sa matapos ang operasyon ng MRT3 at LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Akala ko naman sa buong maghapon na Lingtina. Yung may oras lang pala. So mula 7 a.m. to 9 a.m. Sa LRT2. At 5 p.m. to 7 p.m. Ayun. Hindi sa buong maghapon. Oo, pero meron pa yan. Aha. Sa MRT3. Ayan, ba? Kabisado. Sa pagtulungan ito ng Marina at DOTR Railway Sector. Ayan. 5:30 ng umaga hanggang sa matapos ang operasyon sa MRT3. Ayan. Sa MRT3 ay buong araw. Sa LRT2, ayun, yun yung may oras. 7 a.m. to 9 a.m., 5 p.m. to 7 p.m. Paalala lang ng DOTR sa mga marino na gustong makapag-avail ng libreng sakay na ipakita ang kanilang valid ID na kinabibilangan ng Seafarer's Record Book, Seafarer's Identity Document, Seafarer's Identification Booklet. Ayan. Para sa ating mga marino sa kanilang araw sa Miyerkules, June 18.
Samantala, may alok namang halos 2,000 trabaho ang Department of Health para sa mga health workers simula ngayon hanggang June 27. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo nito. Naglagay ang DOH ng mga job fair site sa buong bansa. Ayon sa DOH, ang mga job fair ay umaayon sa commitment ng departamento na agad punan ang mga bakanteng posisyon at magsilbi bilang platform upang matugunan ang mga kwalipikadong kandidato at direktang isulong ang mga oportunidad sa trabaho sa publiko. Ang mga job applicant, ito na. Requirement kinakailangang magdala ng letter of intent na naka-address sa head ng Human Resources ng DOH. Saan kanino galing yung letter of intent? Sa kanya mismo? Sa aplikante? Oo. Ano nakalagay? Dapat nandoon yung intention niyan sa pag-a-apply at naka-address sa Human Resources ng DOH. So, pero hindi tinukol sino. Kailangan pa yun. Hindi ba kailangan resume lang? Biodata lang? Biodata? Yun nga may curriculum vitae? Yes, CV. CV? So, letter of intent. So, walang biodata na sinabi? Merong nakalagay pa rito. Ano ba? There's more. Baka may mga interesado dyan. Sige, kasama ang duly accomplished na notarized personal data sheet form. Yun nga yung resume. Notarized pa, ha? Oo, masyadong mahigpit pala. Oo. Pinapanotaryuhan pala ang biodata, ano? Ano pa? Yun lang ang nakalagay. Yun lang, ayun. Ano daw mga position, binanggit ba? At magkano sweldo? Yun ang pinaka-importante. Magkano sweldo? Baka pwedeng makita sa website ng DOH sa Facebook doon ang buong detalye. Pero gaano karami? 1,800 to be exact. Yan, dami. Baka, ang mga health workers ba ay, kung ikukumpara sa private ngayon, mas maganda ang sweldo? Pag public parang katulad sa teacher din, ano? Oo. Ang teacher ngayon talagang ang pinupuntahan ay government. Yes. Hindi katulad dati na private muna. Ayan, sa mga gustong magtrabaho diyan sa maging bahagi ng workforce, health workers natin, samantalahin ang job fair na 'yan. Nationwide ba? Tama hanggang ba? June 27. Ayan. 6:26 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Hindi bilib ang grupong Peston sa nilulutong fuel subsidy at taas pasahe sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, kakainin lamang ng malakihang oil price hike ang mga subsidy mula sa gobyerno. Ayaw rin anya nilang maging solusyon ang taas pasahe na sasaluhin naman ng mga mananakay. Kaugnay nito, muling hinimok ni Floranda si Pangulong Bongbong Marcos na magpasa ng executive order na magsususpinde sa excise tax sa petrolyo. Ang subsidy nga po na pinagyayabang ng DOTR ay halos hindi po yan sasapat doon sa pangangailangan ng ating mga driver at mga operator. Kaya talagang kung kaya nila magbigay ng subsidy, bakit hindi nila kayang bawasan yung buwis? Ayan, si Modi Floranda ng Piston. Yan talaga ang ang hamon ngayon sa national government, Aling-Tina. Dahil yung fuel subsidy nga naman para lang sa mga driver. Kung magtataas ng pasahe, so lahat ng mananakay apektado. Correct. At pag tumaas ang presyo ng langis, alam naman natin, chain effect yan. Tataas ang presyo ng bilihin, tataas ang presyo ng serbisyo, at ang pinakamasakit pa nito, tumasabay pa ng pagtaas ang dolyar. Ay, Ang palitan ho ngayon ay 57 ulit. Tumungtong ulit sa 57. Itong mga nakakaraan, nasa 55 na ito eh. Yes. Ngayon ay 57 nagsara nung Friday sa 57,170. Pero ang pinakamababang naitala bago nagsara ay umabot ng 57.45. So alam naman natin na ang pinambibili natin ng mga langis na yan ay dollar din. So madadagdag pa yan. Yung paghina ng piso, madadagdag pa sa pagtaas sa presyo ng gasolina.
Kaugnay ng balitang gasolina o ng krudo, hindi malaki ang epekto ng nakaambang 5 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel sa mga modernong jeepney. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Elvira Medina, chairman ng National Center for Commuter Safety and Protection, na matipid kumonsumo ng langis ang mga ito. Paliwanag ni Medina, sa 1 litrong diesel ay 12 kilometro na ang kaya nitong takbuhin, katumbas ng 4 na kilometro lamang sa traditional jeepney. Napakalayo. Oo. It's 3 times better. Doon sa so 300% better. Nakakapagtaka na hanggang ngayon matigas ang ulo nila na ayaw nilang pumasok. Pinagpipilitan nila. Although hindi naman natin ma-blame sila dahil doon sa pagtaas ng produto. Pero kung sila makikisama sa modernization, hindi napakalaki ng tama sa kanila. Sila ka-obet pumayag ng 1 peso kasi karamihan ng kanilang linya modernized. Si Elvira Medina, ang chairman ng National Center for Commuter Safety and Protection. Alas 6:29 ang ating oras. May buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Hanggang ngayong Lunes na lang maaring magsumite ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa summon ng Senate Impeachment Court. Ito'y matapos bigyan ng 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang mga kasong kanyang kinakaharap kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education. Ayon sa tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reginald Tunggol, wala pa rin silang natatanggap na reply mula sa Vice Presidente. Matatandaang nasa Australia si Vice President Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama, at ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng Vice Presidente sa loob lamang ng 1 buwan. Samantala, pinaigting pa ng Department of Health ang alas 4 kontra mosquito campaign nito sa mga pampublikong paaralan sa harap ng mga nararanasang pag-ulan sa muling pagbubukas ng klase. Nitong Hunyo 20 ay muling inilunsad ng DOH ang naturang kampanya sa Antipolo National High School bilang hudyat sa pagsisimula ng school-based vector control efforts. Binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng taob, taktak, tuyo at takip para maiwasan ang mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, kailangang maipagpatuloy ang nasimulan ng dengue prevention hindi lamang sa paaralan kundi maging sa mga tahanan at barangay. Giit ni Herbosa, madalas nakikita ang pagtaas ng kaso sa dengue tuwing panahon ng tag-ulan. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Arestado ang isang 16 anyos na binatilyo matapos magsayaw ng hubo. Uy. At tila nag-exhibition pa habang nakasabit sa umaandar na tricycle sa Antipolo. Sa viral video sa social media, makikita ang binatilyong si alias Carl. Si Carl? Ayan o, tingnan nga natin. Ayan o. Yun, takot talaga namang gumigiling-giling pa. Pero may takip ang ulo, ng towel. Nahihiya rin naman pala siya. Nahihiya siya. Ayaw niya ipakita ang mukha niya, pero gusto niyang mag-exhibition. Nakataas ang kanyang t-shirt na nakatakip ang towel sa kanyang mukha. Walang suot na salawal at ipinapakita ang kanyang ari habang sumasayaw ng nakasabit sa umaandar na tricycle. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, hepe ng Antipolo Police, hawak na ng City Welfare and Development Office ang minor de edad na si Carl, habang kulong naman ang driver ng tricycle. Ayun, Malas-malasan ba naman? Minor de edad, Ayon sa tsoper, kakilala niya si Carl at ang dalawang kasama nito na pawang mga minor de edad, kaya't isinabay niya ito pauwi matapos mamasada. Sa investigasyon, walang impluensya ng droga o alak sa insidente at trip-trip lang daw ito ng magkakasamang minor de edad. Naharap sa kasong grave scandal si alias Carl at pati ang driver ng tricycle.
Kinondena ng bagong alyansang makabayan na ang panghihimasok ng Estados Unidos sa bakbakan ng Iran at Israel. Ayon kay Bayan President Renato Reyes Jr., ang pambobomba ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran ay direktang agresyon sa naturang bansa ay malinaw na paglabag sa international law. Tinawag din ng grupong hipokrita ang Estados Unidos sa pag-atake nito sa bansang umano'y lumilikha ng nuclear weapons. Gayong ang US ang may pinakamalaking stockpile nito sa buong mundo at ang tanging bansang gumamit ng nuclear weapons laban sa ibang bansa. Git ng Bayan President, ang nuclear programs ng Iran ay para lamang sa peaceful use at hindi maaaring diktahan ng Amerika kung paano ito ide-develop ng naturang bansa. Kaugnay nito, hinimok ng grupo ang pamahalaan ng Pilipinas na kondenahin din ang ginawang pambobomba ng Amerika na anyay banta sa soberanya ng Iran at sa kaligtasan ng mga Pilipino roon. Susunod! Tito Boy! Ano bang epekto, ano bang magiging epekto sa Pilipinas ng lumalalang tensyon na yan sa Middle East? Lalo na itong pag-entra ng Amerika. At ito ba'y inaasahang lalala pa? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:34. This saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride, the washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay sa mga taga Tahanan Village, Barangay San Gabriel, GMA Cavite. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o ano man ang gamit ninyo sa pagsubaybay sa DZRH at baka kayo ay matsyempohan ng ating gumagala-galang malakas agent na si Sherwin Alfaro. Andyan ho sa Barangay San Gabriel, GMA Cavite. Tina, ano ba yan? Walang pasok sa Cavite? Oo. Bakit? Holiday? Dahil sa sama ng panahon. Ha? Inuulan yata dun no, ganun ba? Yuel. Galing dun si Yuel Malakas ba ulan doon, Yuel? Parang wala Ulan naman. ba? Parang wala naman. Ha? Inunahan na dahil asahan daw talaga ngayon ang mga pag-ulan-ulan dala ng habagat. Kagabi daw malakas, ngayon mahina na. Kagabi malakas. Sige, basta dyan sa Cavite walang pasok. Kaya gumising kayo. Gumising kayo nang kayo iswertehin sa araw na ito kahit walang pasok ng eskwela mula kinder hanggang Senior high school hanggang senior high. Tingnan mo nga naman. So hanggang senior high ay wala palang pasok dyan sa Cavite. Pero gumising kayo para swertehin at mabigyan ng pera. Andyan si Sherwin Alfaro, gagala-gala. Samantala, diyan daw sa Nueva Vizcaya, nagkakabulo ka ng kamatis. Uy, sayang naman. Ngayon na naman. Andyan na naman tayo. May panahong pagkamahal-mahal ng kamatis. May panahong, ipinamimigay na. Mainam naman at ipinamimigay. Yan kaya pwedeng umabot dito sa atin. Para tayo mabigyan din ng kamatis. RH25, Grace Sanzano, come in, Grace! Yes, good morning sa iyo, Jerry. At ngayon nga ay isa sa mga mahalagang ginagawa ngayon dito sa Camp Olivas ay yung turnover ng bagong regional director ng PNP sa Central Luzon na si Police Brigadier General Ponce Aurelio Ibasco Quiñones Jr. Siya ay dating naging provincial director ng PNP sa
Zambales at sa ngayon ay yung kanyang pakikipagkamay at sinalubong siya ng lahat ng mga provincial director sa buong Region 3. Gayon din ang outgoing na dating regional director ng PNP dito ay at the same time spokesperson na si Police Brigadier General Jean Fajardo na mauupo bilang comptroller ng pambansang pulisya at sa ngayon nga ay mamaya pupunta na doon sa pinakang conference room para magsagawa nitong mahalagang pakikipagpulong na niya sa hanay ng pulisya sa buong Region 3 na matataas na opisyal. Samantala, isa sa mga pinagtagubuhan sa dito lang kahapon lamang ang yung napakaraming bunton ng kamatis. Isang truck ng kamatis ang pinagkaguluhan sa Barangay Madjing at sa Quezon, sa Nueva Vizcaya naman ito. Dahil nga medyo may kamahalan pa rin ng kamatis, ayon dun sa post ni Merlin Panelo, ay kanilang dami napakaraming kamatis yan. Isang truck yan. Oo. Ang namimigay na yan ay si Wilson Salat. Siya ay dating, anong panahon ng pandemic, nasubaybayan ko ang mga kwento niyan, napakarami niyang pinamamahagi, truck na mga gulay bilang ayuda sa maraming residente na talagang nangangailangan at mahihirap. So kahapon, talagang pinagkaguluhan yung kamatis niya dahil naglalaro pa rin ng 30 to 40 pesos ang kada kilo sa mga palengke. Pero itong ginawa niya, binili niya sa farmer dahil medyo malapit na sa override. Kaya kesa mabulo, ang ginawa niya, binili niya doon sa farmer, makatulong para hindi naman malugi. Magkano bili niya sa mga magsasaka, magtatanim ng kamatis? Pinakyaw Pinakyaw lang niya ng I think it's nasa 10 to 15 pesos. 10 to 15 pesos per kilo. Tapos ipinamigay na lang niya. Tapos pinamigay niya, ganun siya. Yung mga gulay na tambak na marami, yung overproduction, ang ginagawa niya, binibili niya yun, tapos umiikot siya sa Nueva Vizcaya para ipamigay yun. Dalaga na, sakay ng truck niya, tapos binadala niya doon sa mga nakikita niyang barangay na depressed, na alam niya na maraming mahihirap. Ganon ang ugali niya si Mr. Wilson Salas. Ayos yung ginagawa ni pagtulong sa komunidad. Pero hindi naman ba ibig sabihin sobrang bagsak ang presyo ng kamatis, Grace? Medyo bumaba ang presyo ngayon ng kamatis. Mababa pero 50 pesos. Pero sa mga palengke, medyo mahal pa rin. So ayan, pagtulong na lang niya sa mga kababayan. Pati sa magsasaka. Pagtulong niya sa farmer, unang-una, para naman hindi malugi kaysa sa mabulok at itapon. So binibili niya sa farmer, tapos binibigay naman niya ito sa mga komunidad na alam niya na kailangan at makakatulong kaysa sa bumili si resident, si community ng mahal na gulay binibigay niya. Akala ko siya mismo yung may taniman, hindi pala. Binili niya pala. Binibili niya. Okay. Thank you. Okay. So yan, ang ating update. Mula rito ako ngayon sa Camp Olivas sa San Fernando, Pampanga. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala, ito naman dako tayo dyan sa Tambunting Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Isang linggo na daw walang hakot ng basura. Isang linggo? Tambak na yan. Mario Josep. Ang detaling yan ihahatid ni Arch29, Boy Gonzales. Boy? Jerry, isang linggo nang ngayon, hindi nahakot ang mga tambak na basura. Kung kaya't nagmistulang mga dam site ang Rizal Avenue, Corner Teodoro Santos. Naku po, ayan nga pala Avenue sa Tondo. Pati na yung grabe Naku po inang. Pag umulan, sigurado rin yan, baha ang babara sa mga. Naku po inang. Inanod na Jerry no Sabado. No Sabado. Napunta na ng creek at sa kalsada yung tambak na basura. Ay, sus, at kanina nga, bago mag alas 5 ng madaling araw, naglabasan ng mga residente sa Barrio Obrero Tondo. Sakop to ng 189, 188 at iba't ibang barangay. Dumaan yung isang truck ng basura. Biglang dinaanan lang, pero hindi na hinakot yung napakaraming basura. Ang dahilan ng mga palero, naglalabas ng mga basura, yung mga truck na 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 basura, yung mga truck
babalikan daw nila dahil sabi naman ng mga residente, hindi naman puno yung truck at tila namimili kung saang lugar maghahakot ng basura. Naku At po. ayon pa rin sa mga residente, pero inaayos daw ang ilang mga palero driver para sa isang lugar maghakot ng basura. Boy, ano sabi ng City Hall? Ba't ganyan? Ano paliwanag nila? No, isang linggo pa yan Wala nang paliwanag tayo na naririnig at ang narinig lang natin na paliwanag ng mga barangay official, may binaba daw na parang paalala sa mga residente, sa mga barangay na hindi na raw normal ang paghakot ng basura. Oo nga, bakit nga? Ano dahilan? 'Di ba bago lang yung yung contractor? Oo. Contractor Metro Waste, dalawa yan sa Maynila, isa Peleco at Metro Waste. Oo, diyan sa 192 Metro Waste. Diyan sa inyo, Metro Waste. Metro Waste. Oh. At bakit daw? Ba't ganyan? Di nakakahakot. Isang linggo, grabe amoy niyan. Oo. Iba na talaga ang sitwasyon dito sa Maynila ngayon. Ngayon lang nadaanan ko yung Tambunting. Talagang kung makikita mo yung nabarhan na yung daanan kung tatawid ka at yung pedestrian, punong-puno na ng basura at yung mga sumampay sa railings ng estero. Oo. Nakasampay na yung mga basura dahil inagos ng baha noong Sabado ng hapon. Talaga, ganun ang mangyayari dyan. Dyan lang ba sa Barrio Obrero yan o pati sa ibang lugar ng Maynila? Napakaraming lugar. Sa ngayon, nandito ako sa Yuseco Street, malapit sa Bad Santos. Hindi ko pa nakukunan ng larawan, pero talaga makikita mo, nasa 6, yung parang... Ayan, gabundok na. Mga tumpok-tumpok ng basura. Talaga. Na talaga. Blooming Treat ba yung isa kanina na nasa Center Island? Oo, Blooming Treat naman yan. Sa may kahaba ng Blooming Treat yan, nasa Center Island, na gabundok na rin ng basura. Yan yung ang nangyayari ngayon ay dahil sa isang linggo nang dinahakot, napipilitan ng mga residente na ilabas na ang kanilang mga basura. Talaga, mamamaho sila sa loob ng bahay. Baka daw magkasakit pa yung mga bata at mga matatanda dahil sa pagka bumaho na yung loob ng bahay. At ang isa sa mga nagiging problema pa ng mga residente, walang oras. Kung ano oras dadaan yung basura kanina. Dadaan nga, hindi naman pala naghahakot Oo, saka namimili. Bakit ganun Dapat may isang linggo pa ang bago umupo ang bagong mayor. Oo, So pero isang linggo pa uling ganyan. Mga barangay, sa June 25 ka Jerry Tina, magsasagawa ng dry run ang Lionel Waste Management na siyang dating may kontrata ng basura sa Maynila. Babalik na sila. Magsasagawa sila ng dry run sa June 25. Ang dadaanan lamang nila ay ang mga pinaka main road ng mga kalsada sa Maynila. Pero sa ngayon, hindi na tiis ang mga residente dahil sa talagang bumabaho na yung harapan nila. Napipilitan kasi ilabas dahil sa yun ang nagiging problema. Pinipigilan naman ng ilang barangay, pero talagang ang dapat sabi ng barangay na nakausap ko, dapat kung ilalabas nila yung basura nila, ilagay sa sako at itali. Ang nangyayari kasi, binubuhos pa yung sako, yung basura. Dahil tinatanggal yung sako. Wala, talagang mahihirapan naman na talaga kung talaga isang linggo na tapos tatagal pa ng another week. Wala na talagang paglalagyan ng basura sa loob-loob ng bahay. Mangangamoy na talaga rin yun. Ilalabas talaga. Walang choice. Dapat may aksyon ng Manila City Hall. Dapat at yan yung kanilang panawagan, gumawa ng paraan para kahit paano mabawasan yung naging dam site na yung mga lugar nila dahil sa tampak na basura. Samantala, Jerry at Tina, isingit ko lang to, meron to wing ban
nabalahaw sa hinuhukay ng Maynilad sa bahagi ng Plaza Dilao, Osmeña, Maynila. Nakakaranas na ng mabigat na daloy ng trapiko at iniimbestigahan na rin ng mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Mula ho nang sumali ang Amerika sa labanan ng Israel at Iran at pasabugin ang 3 nuclear sites ng Iran. Ano kaya epekto nito? Saan kaya hahantong ito kaya may mga nagsasabi na kagad World War III. Ito ho yung naging bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump pagkatapos ho na bombahin ang 3 nuclear sites sa Iran. Congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Ayun. So ando no, bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump na sila'y marami pang pupuntiryahin, marami pang pag-atake ang magaganap kung sakasakaling hindi pa makipagkasundo ang Iran. Pero may pahayag dito ang Iran di ba? Yuel, ano ba? Sino ba yung nagsalita sa kanila? Pakinggan nga natin yung Iranian, yung foreign minister ng Iran. Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran, and we enjoy a strategic partnership, and we always consult with each other and coordinate our positions. Russia has been a part and the participants of JCPOA, so they have been always a party to nuclear negotiations, and even in the past 2-3 months that we were negotiating with the United States, we always briefed our Russian friends about the latest about any progress or lack of progress in our talks. Yun po yung foreign minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Sa Russia sila pupunta. Ano kayang layunin nila doon sa pagpunta ron? Magtanong nga tayo sa isang defense analyst. Saan ba, ano bang end game dito? At ano bang epekto nito sa Pilipinas? Kahit na yung isang maliit na bansang Pilipinas, tayo ba'y maapektuhan itong pangyayaring ito? Nasa linya po natin via Zoom ang isang defense analyst, professor mula sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro. Professor, magandang umaga po. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga, Ka Jerry. Kamusta po kayo? Ay, mabuti po. Prof, may pasok po ba tayo ngayon? Hindi, nasa Taiwan ako eh. Research fellow ko ngayon dito. Ay, ganun po. Kumbaga nasa sabbatical leave ako from De La Salle University. Okay.
Andiyan pala kayo sa Taiwan. Ayan, Taiwan, isa ring lugar na medyo nagpe-prepara. Di po ba? Oo. Para sa 2027, sa supposedly pananakop ng China sa Taiwan by 2027. Ang tindi na mga nangyayari sa paligid ng Pilipinas. Pero ito pong latest development dyan sa Middle East, ito pong pagpasok ng Amerika at pag-atake sa Iran, ano pong analysis ninyo dito? Sa tingin ninyo, saan mauuwi ito? Well, sabi nga ni Donald Trump yung possibilities, no? Maari talaga, dahil kasi degraded na yung military capabilities ng Iran. No? Kumbaga, dinurog na sila ng Israel. No? Yung air defenses nila, baksak lahat. Yung military nila na lumabas, infiltrated ng Mossad. Patay kaagad yung chairman of Joint Chiefs of Staff. Yung mga leadership sila, ang dami, nagtatago ngayon. Tapos nauubusan na rin sila ng missiles na pinangtitiran nila sa Israel. Dahil of course, recently, tinira ng Amerika yung mga sites na nag-i-enrich ang Iran ng uranium. So sa tingin ho talaga ng Estados Unidos, tapos na yung military operation. They have achieved their goal na ang talagang target lang naman talaga ng Israel at Estados Unidos, i-degrade yung capability ng Iran, to enrich uranium para sa paggawa ng nuclear weapons. No, ayun na yung at least na-achieve na nila. Ang next question, of course, na ni-raise ni Prime Minister Netanyahu, pwedeng mag-effect ng regime change. Pabaksakin na yung Islamic regime na nandyan since 1979. And of course, very hostile sa Israel, very hostile sa America, and very hostile sa West. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ang focus ko ngayon, doon mismo sa loob ng Iran. And of course, nakita natin, pupunta yung foreign minister ng Iran sa Russia. I doubt kung ano yung matulong na pwedeng ibigay ng Ruso ngayon. Kasi ang Ruso ngayon, busy rin. Occupied rin sila sa gera sa Ukraine. Busy rin sila sa Ukraine. Tsaka degraded na rin yung capacity ng Russia na makialam sa Middle East. Kasi yung base nila sa Syria, kumbaga nakukub na sila doon sa Syria. Yun nga po. Yun nga ho ang isusunod kong tanong sa inyo kung ba't kaya ang Iran ay sa Russia tatakbo, meron ba silang ganung kapangyarihan o resources para tumulong sa Iran? Meron ho kasi ngayon tinatawag na axis of disorder, sabihin nyo na, no? Kumbaga mga alignment ng ilang bansa na hindi satisfied doon sa contemporary international system. Kumbaga ang term ko doon, kumbaga sila yung mga may hinanakit, no? Mga revisionist states. Apat siya, no? Iran, Russia, China, at North Korea. Hindi naman sila alliance, kumbaga meron silang sariling interest, kumbaga may hinanakit sila sa mundo, at of course, meron silang issue sa Estados Unidos. So, tinitignan ngayon ng Iran kung anong tulong ang pwedeng ibigay sa kanila ng gusto. Parang bigyan na lang sila ng advice ni Putin na magpag-negotiate. Tingnan natin kung ano magiging posisyon ni Putin. Kasi meron din namang utang na loob si Putin sa Iran. Ang Iran ay nagsusupply sa Ruso ng mga drones na ginagamit ng mga drones sa gera sa Ukraine. Tingnan mo na. Okay, kung sakaling wala silang masyadong maasahan sa Russia, meron ba silang maasahan sa North Korea o sa China? Sa tingin ninyo? North Korea, I doubt it. Kung may maasahan sila sa North Korea, sa China, again, baka manghingi sila ng mga missiles, no? Para kasi yung missile capability na depleted na. Pero kung darating man yan, matagal yan bago dumating. And of course, chances are, makasabihan din sila na China, mag-negotiate na lang kayo. Bumalik na lang kayo sa negotiating table. Lalo pa ang China, part din ng Security Council, UN Security Council. Part din sila, pero ayun nga, sa ngayon kasi bilateral yung nangyayari. Kasi actually, para sa Security Council ngayon, hindi ma-condemn ng Security Council ngayon yung Israel sa pag-attack dahil ibibito ng Amerika. So, kita nyo, walang statement na lumalabas sa United Nations Security Council kasi nga, divided sila. Ang Estados Unidos,
all-out support sa Israel. And of course, Russia at China, naninimbang eh. Naninimbang din sila. Hindi sila all-out din sa Iran. Okay, alam natin na ang Iran ay maaring may mga iba pang Islamic states na sumusuporta sa kanila. Meron ho, alin ho, anong Islamic country ang posibilidad na umayuda sa Iran sa sitwasyong ito ngayon? Jerry, maganda yung question na nilabas mo. Pero napapansin mo, walang Muslim country na nagsusuporta sa Iran. Egypt, Morocco, Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, tahimik. Kasi meron ding issue within the Islamic world. Historic na yan. Yung Iran, yung Shia. No, yung Shia, ang ano nila, yung pagka-Islamic na Shia, the rest of the Muslim world, karamihan Sunni. Sunni. So historically, Sunni. Meron ng kumbaga cleavage within. Then of course, halos lahat ng mga Arab states ngayon, kumbaga meron silang issue sa Islamic State ng Iran. Okay. May issue na sila kung kasi walang sumusuporta sa Iran. Tahimik lahat. Lalo na Saudi Arabia, supposedly Saudi Arabia ang leader ng Islamic world, pero nakatahimik. In a way, kumbaga natutuwa pa sila na dinurog ng Israel yung initially yung Iran, tapos pumasok pa ang Amerika. Pero napapansin mo, napakatahimik. The most actually na makakipag-rely ang Iran, yung mga tinatawag niya mga proxy groups. Katulad niya, ang pinaka-importanting yung mga Houthis sa Yemen, pero medyo na-degrade na rin. And more importantly, yung Hezbollah. Hezbollah sa Lebanon. Pero na-degrade din ng Israel yung Hezbollah last year. Natatandaan mo, gumamit ang Israel ng Motorola. Supposed to be smartphone, pero yung pala nilagyan nila ng bomba. Decimated kagad yung leadership ng Hezbollah sa Lebanon. Kaya kita mo tahimik. And of course, ang Hamas. Dinurog ng Israel ang Hamas sa Gaza. So, kumbaga talaga nag-iisa ngayon yung Iran. Hindi siya makapag-rely dun sa mga friends niya kasi may mga sarili ng interest. At hindi niya matap yung mga proxy groups na ginagamit niya before. Kasi yun talaga nagre-rely ang Iran historically. Hezbollah, tapos Houthis, then of course yung nangyari noong October 7, yung Hamas. Pero dinurog lahat ng Israel. Okay, kaya ho ganun ang tanong ko. Kasi yung UN Secretary General, si Guterres, ang pinangangambahan ay yung baka daw ito'y mauwi sa gantihan, retaliation after retaliation. Posibilidad yan, may possibility, everything is possible, no? Pero isang possibility rin na na-discuss ko earlier, yung regime change. Kasi hindi rin popular yung gobyerno ng Iran sa mga mamamayan yan. At nakita natin yan kung paano napasok ng Mossad yung gobyerno mismo ng Iran, di ba? Yung first strike pa ng Israel, patay ka agad yung chairman of yung chief of staff ng Iranian Armed Forces, patay ka agad yung commanding general ng yung Revolutionary Guards, patay ka agad yung Sham na 10 nuclear scientists ng Iran. Paano magagawa ng Mossad dyan kung hindi niya napasok mismo yung gobyerno, hindi lang lipunan yung gobyerno. So, reflection din yan nung kahinaan ng gobyerno nila ngayon. Galing ng Israel, ano? Okay, may mga pangamba kasi na ito'y mauwi sa World War III. Professor, kayo nga ho ang magpaliwanag doon at mag-alis ng pangamba na yan. Hindi ko tatanggalin yung possibility na magkaroon. No? Kasi talaga, hindi ko kasi nga, titingnan mo yung mundo ngayon, nabanggit ko yung 4 revisionist powers. Yung Iran, yung North Korea, China, at saka Amerika. Bumalik tayo noong 1939. Ganyan yun ang mundo. Meron tinatawag tayong Axis power. Nazi Germany, fascist Italy, then of course Imperial Japan na naggulo. No, nakikita natin yun, ayan nagkakaroon. Sa punto ng Iran, medyo sa ngayon, kita ko kasi na-achieve na ng Amerika and Israel yung goal nila. Kumbaga nagngingit-ngit na lang talaga yung Iran. Kumbaga talagang gulpisarado na yung Iran, tignan natin, wala na siyang capability na makaganti, unless of course tutulong ang Russia and China, pero I doubt it. So actually, ang take ko, Jerry, huwag tayo tumingin sa Middle East, tumingin na lang tayo sa ating backyard.
Nandiyan ang sa north natin, nandiyan ang Taiwan. Taiwan, yun nga. Balak pasukin ng China by 2027. Tapos nandiyan ang South China Sea, West Philippine Sea. So sabi ko nga sa interview, huwag na tayo tumingin sa Middle East. Tumingin lang tayo baka sa paligid natin. So para sa inyo, bukod sa oil, hindi naman masyadong bukod sa oil prices, hindi naman masyadong maapektuhan ang Pilipinas diyan sa pangyayari sa Middle East. Hindi, yung pagtaas ng oil actually speculative Kasi hindi pa naman tinatamaan talaga yung mga, hindi naman tumitira yung mga Houthis sa Red Sea para tirahin yung mga tankers dyan, no? Tsaka of course yung oil naman ng Iran, matagal na naka-embargo yan Pumapasok na lang yan sa black market Madami pang actually supply ng oil, speculative lang yung nangyayari ngayon. Every time na may gulo sa Middle East, nagkakaroon ng speculation na maaaring tumaas. Ayun, nako. So, kung masasettle naman yan, kung talagang babalik na sa negotiating table ang Iran, maaaring mag-stabilize yung sitwasyon. So ito pala dulot lang ng speculation at hindi dahil sa may shortage ng nagaganap. Wala. Kasi ang dami ng supply ng oil ng langis either nasa black market, yung Russian oil. Na pumapasok actually to the black market pero kasi hindi binibili sa open market dahil nga sa embargo. Sa Russia. Tapos nandiyan pa of course yung oil na nanggagaling sa mga Arab states. Tapos nandiyan din yung langis sa natural gas na sa Amerika. So, ayan, mga knee-jerk reaction yan ng mga speculators every time na nagkakaroon ng gulo sa Middle East. I hope na let's cross our fingers na hindi na mag-escalate yung gulo sa Middle East. Okay. Nabanggit ninyo itong paligid natin at andyan kayo mismo ngayon sa Taiwan. Ano ba nararamdaman nyo dyan? Ang Taiwan din ba, ang mga tao dyan ay nangangamba na anytime soon mangyari yung kinatatakutan? In fact, Jerry, red alert sila dito. Dahil kasi yung dalawang Chinese aircraft carriers, yung Shandong at Liaoning, tsaka yung mga escorts niya, actually nasa Philippine Sea. North lang ng Luzon. Okay. Tayo hindi natin pinapansin, dahil nakapokus tayo kung saan-saan, ang Japan at Taiwan nakapokus doon. Every day, naglalabas yung Japanese Ministry of Defense kung nasaan yung dalawang Chinese carrier battle groups na nagkukonduct ngayon ng military exercise. Diyan mismo, sa paligid natin, sa Philippine Sea. Nakapokus palagi tayo sa West Philippine Sea. Pero nandun yung Chinese, nandun sila kasi pinapakita nila sa Taiwan, kaya namin kayo paligidan. Hindi lang kami nandiyan sa Taiwan States, kaya namin kayong paligidan mula sa Pacific. At yan ang ginagawa ngayon ng People's Federation Army's Navy. Oo nga Tayo, ang inaalala natin itong West Philippine Sea, pero yung baka ang China, kaya sila nandyan, hindi tayo ang punteriya nila, kundi ang Taiwan talaga. Pero Jerry, pag inanong Taiwan, sa pool rin tayo. Dahil meron tayo dito 250,000 Filipino workers. Ngayon nga, napakarami yan. Saka of course, napakalapit sa atin ang Taiwan. Napakalapit sa atin. Oo, yung sa Kaohsiung lang rinig ng tilaok ng manok sa Batanes doon. Pero kayo'y nandyan ngayon. Tandaan natin, Jerry, nung inatake tayo ng mga Hapon noong December 1941, nanggaling sa Taiwan. Oo nga, tinan mo na yan. Okay. So, napalapit sa atin ang Taiwan. Uuwi na ba kayo? Baka maipit kayo dyan. Okay lang. Hanggang mga 2027 pa naman Baka hanggang mga, hanggang October pa ako. Masarap naman ang buhay dito. Mababait ang mga tao. Pero normal ho ang buhay dyan. Walang, naka-red alert, pero normal. Normal. Pero mapapansin mo lang, Jerry, pag pupunta ka dito, sa bawat building may makikita kang sign. Air raid shelter. Air raid shelter. Okay. Tsaka binalik na nila talaga, pinahaba nila ngayon yung kumbaga yung conscriptions nila. Yung mga bawat citizen ng Taiwan will have to render military service. Yung mga reservice nila pinababalik na nila. Oo, ganun paghahanda na talaga. Pero ngayon 2025, June 2025, hindi natin alam kung talagang aabutin pa ng 2027.
Hindi, ayun kasi yung, kumbaga, yun yung assessment ng ating aliado, US. US Indo-PACOM. Kasi nakita nila yung paghahanda mismo ng mga Chino. No, sabi, so, at of course, sinabi rin namin ni President Xi Jinping na ang goal niya ay 2027. Yun. Okay. Professor, ingat kayo dyan at makikibalita. Kayo magiging reporter namin dyan. Magbibigay ng development. Reporter and analyst. Apo. Salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat, Jerry. Again, I'm at your beck and call para sa ating bayan. Salamat po. Salamat po. Professor Renato De Castro, Defense Analyst, isa pong profesor mula sa De La Salle University. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Tingnan mo na yan, Yuel. Ang topic natin kay Professor tungkol sa Middle East. Diyan pala sa Taiwan. Andun siya sa Taiwan at mukhang matindi ang preparasyon. Tingnan nyo na nangyayari sa mundo natin. Talaga kabi-kabila na. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, direct. 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Lunes, 23 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mas mataas na oil price hike pinangangambahan matapos sumali ang Amerika sa Israel-Iran war. United Nations World Leaders na bahala sa paglahok ng US sa gyera ng Israel sa Iran. Crisis Management Team binuhay ng gobyerno sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pangulong Marcos balik Pilipinas, biyahe sa Japan, naging produktibo. Pangulong Bongbong Marcos iginit na wala siyang papel sa impeachment ni VP Sara. At Baste Duterte nagsilbing referee sa mga nag-aaway na chicks ni dating Pangulong Digong. Talaga? May ganong pangyayari? Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... Bago ang detalye ng mga balita, dito muna tayo, mamigay muna tayo ng pera. May nanalo na. Game, Tina. Eto sa Tahanan Village, may maswerte ng nanalo. Detalye niyan, sino na ang winner natin? RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Naku, talagang matindi ang away ng Amerika at ng Iran dahil nga ito may Persian cat. Persian cat. Persian cat ba yan? Persian cat. Tapos may nanay na Siamese. Aba, tinawag naman. Persian cat. Yan. Alam mo, matindi. Yang itim na yan. Kamukha nung pusa namin, si Morgan. Ganyan-ganyan itsura. Anong naman yun? Breed? Parang ang ganyan Persian. So, itim na Persian ka, tapos yung nanay Siamese at ang kanilang mga anak, Persian din. Pero nakakulong. Mga nakakulong. Nakakulong. Alagang-alaga. Tignan mo, may water bottle. Parang binibenta yan
Ano ba, tinitinda? Mga alaga nila. Alaga nyo to? Alaga nyo? Ito matindi, mag-alaga si tatay. Dahil pag nag-alaga, ayan, tingnan mo naman, alagang DCR. Uy, tingnan mo talagang nasa TV tayo. Ang laki ng TV. Pangalan nyo, tatay? Julio Munida po. Tatay Julio. Palagi ka nakatune in sa DCR. Opo, maga pa lang o. Aba. Maaga pa lang. Ano ba yan? Cable ba yan? Cable? Cable, naka-cable sila. May signal cable. Signal cable. Ayun. Signal cable kayo nanonood? Opo. Ayun, tingnan mo na. Channel 18. Ayan. YouTube pala to. YouTube. Hindi nakabukas yung signal. Naka-YouTube. Ba't nakapila kayo? Aba, tingnan mo. Dahil walang pasok. Ang mga estudyante sa Cavite nakapila sa hagdanan ngayon. Walang pasok Tingnan mo nga naman. Walang pasok. At tuwing umaga, nagbubukas kayo ng TV. Maaga po ako kasi nagigising. Maaga. Kaya nalaman kagad na walang pasok. Babad na kagad. At alam kagad na walang pasok. Opo. Alam kagad na walang pasok. Oo, dahil nakatune in sa DZRH. Dahil dyan, tatay, pangalan nyo rin. Tatay Julio. Tatay Julio, ito meron kang 1,000 pesos dahil nahuli namin. Yehey! Congratulations. Salamat po. At syempre, may kasama pa yun na DZRH Grocery. Yehey! Salamat. At syempre, may kasama rin yun na DZRH na imbag na bigas. Ayun, may bigas pa. Salamat po. Dahil walang pasok, ito meron kang isusot ngayon, DZRH Uniform. Yan, Yan. po yung pagpasok sa school sa Monday. Si Tatay Julio ba, ano trabaho, Sherwin, ni Tatay Julio? Ano trabaho niya, tatay? Wala po. Dito na po ako sa bahay sa anak ko. Okay. Dati kayo taga Maynila? Opo. Taxi driver po dati. Taxi driver. Sino yung nasa likod? Mga apo ba yan, mga anak? Sino yung nasa likod na nagbibideo? Neneng Tomboy, tsaka Roberto Pangulan. Neneng Tomboy. Manood kayo sa DCRH araw-araw. Ayun. Shout out. Sherwin. Neneng Tomboy. Sherwin, sino yung ayun, may nagbibideo sa likod, binibidyohan ka. Huli. Bibidyo ako rin. Bidyohan mo rin. Huwag ka papatalo. Bati, may baby. Ilang buwan na? Mga baby pa nga. Meron mo. Baby, ilang buwan? 2 months po. 2 months. Kaya pala. Congratulations. Pangatlong anak. Mga anak kayo ni Tatay Julio. Si Madam. Si Madam mga anak ni Tatay Julio. Si Tatay, pero mo naman, napaka-simple lang, pero kanina pagdaan namin dito, nagulat kami, ang lakas ng TV, naka-speaker. Nakita kagad sa pintuan. Ayan, thank you. Salamat po, Tatay Julio. Salamat po sa inyong pamilya. Salamat din po sa inyo. Apo. Maraming salamat po sa Anthony Taberna, banda wala. Opo, nawala po. Si Anthony Taberna. Nawawala. Panawagan niyo po. Merong konting dinaramdam. Sa Tina Nolasco. Ayan. Maraming salamat sa mga nais mo na nanawataw sa pesos na ginubutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malacash. Promo RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Thank you sa mga Radio Gaga, mga taga-subaybay ng DZRH. 7:24 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Media. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinangangambahang sumipa pa ang presyo ng krudo ngayong pumasok na rin ang Amerika sa bakbakan ng Israel at Iran. Nakadagdang magpulong ngayong araw ang mga energy officials and industry executive para talakayin ang mga posibleng paraan para mapagaan ang inaasahang epekto ng malakihang oil price hike. Ayon kay Leo Balias, Jetty Petroleum President, ang pambobomba ng Amerika sa nuclear sites ng Iran ay nagpalala sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Bukas inaasahan ng big-time oil price hike na maaaring umabot ng hanggang mahigit sa 5 piso kada litro.
Kaugnay ng balitang yan, naghahanda na ang pamahalaan para sa fuel subsidy program nito na layong pagaanin ang epekto ng nagbabadyang halos 5 pisong taas presyo sa krudo dahil sa Iran-Israel conflict. Katuwangan ng Department of Transportation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pamahagi ng fuel subsidies sa public utility vehicle operators at drivers sa buong bansa. Sa ngayon ay naisapinal na ng Department of Energy ang listahan ng mga benepisyaryo habang nakikipag-ugnayan na rin ang LTFRB sa mga LGU para sa guidelines ng distribusyon. Bagaman hindi pa isinasa publiko ang halaga ng subsidiyang matatanggap ng mga benepisyaryo, tiniyak ng pamahalaan na magiging sapat ito para pagaanin ang inaasahang epekto ng malakihang oil price hike. Nagbabala si Iran Foreign Minister Abbas Araghchi ng everlasting consequences nakakaharapin ng Estados Unidos bunga ng ginawa nitong pag-atake sa kanilang 3 nuclear sites. Git ng Foreign Minister pagtataksil sa diplomasyang nasabing hakbang ng Amerika. Kabilang sa inatake ng US ang Fordow, Natanz at Isfahan. Nagsimula ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13 matapos ilunsad ng Israel ang malawakang pag-atake sa Iran dahilan ng mga pagganti nito. Labis na ikinabahala ng United Nations ang ginawang pambobomba ng Amerika sa Iran. Ayon kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, mapanganib ang ginawang hakbang ng Estados Unidos na posibleng humantong sa gantihan. Direktang bantarin anya ito sa international na kapayapaan at seguridad kasabay ng panawagan para sa diplomasya, kapayapaan at sundin ng obligasyon sa ilalim ng UN Charter at international law. Samantala, pinakilos na ng Embahada ng Pilipinas sa Amman ang crisis management team nito. Makaraang italaga ang Jordan bilang exit point ng mga Pilipinong lilikas mula Israel. Kaugnay nito, nakipagpulong na si Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos sa embassy staff at sa Migrant Workers Office sa Jordan para pagplanuhan ang border extraction activities. Sa isang Facebook post, tiniyak ng embahada ang kahandaan nitong umalalay at mag-abot ng kinakailangang suporta sa mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa gitnang silangan alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Kahapon lamang ay nakatanggap ng tulong ang 27 Pilipinong stranded sa Israel dahil sa nagpapatuloy na tensyon doon. Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang 4 na araw na paglalakbay sa Japan na inilarawan bilang produktibo. Dakong 6:00 kagabi nang dumating sa bansa ang Pangulo matapos dumalo sa Osaka Expo 2025 at working visit sa Osaka kung saan nakakuha ito ng bagong oportunidad na lilika ng mga trabaho, magdadala ng mga pamumuhunan at makatutulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Sa kanyang working visit sa Osaka, sinabi ni PBBM na pinalakas pa nila ang partnership sa Japanese tourism leaders para magdala ng mas maraming bisita sa Pilipinas at magbukas ng mas maraming pagkakataon para sa mga manggagawang Pinoy. Bumiyahe pala ang Pangulo, ano? Hindi man lang nagpaalam sa atin. At nakauwi na. Nakauwi na kaagad. Over the weekend lang. Ano ba yan? Isang araw lang? 4 days. 4 days. Naka 4 days. Sa Osaka. Aba, tingnan mo nga naman. Ngayong nakauwi na ang Pangulo. Ang sabi ng mga taxi driver daw ay, Mr. President, pigilan mo yung big time oil price hike na yan. Yan daw ang panawagan ng mga taxi driver. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, nanawagan ng ilang taxi driver kay Pangulong Bongbong Marcos na pigilin yung nakaambang 5 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa mga nakapanayam natin dito sa bahagi ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, lalo lang silang walang maiuuwing kita sa kanilang pamilya kung matutuloy yung ganyan kalaking increase. Nanawagan silang sa gobyerno na gawa ng paraan yung pagbibigay ng diskwento sa petrolyo sa mga public utility vehicle. Kahit kasi nila may pangakong fuel subsidy
subsidy, hindi naman sila nakatitikim ng nasabing ayuda na kadalasan umanong ibinabagsak sa mga operators. Sabi ng mga taxi driver, kung dati 2 oras lang ay kumikita sila ng 500 piso, ngayon 300 piso ay pahirapan na silang kitain sa dami raw ng mga kakompetensyang transport network vehicle service kalaban pa yung malalang traffic. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ilan nating panayam. Dapat magbigay sila ng discount ng gasolina para hindi magtaas yung pamasahe. Pigilan na ni Bongbong Marcos yan, hindi presidente. Dapat nila pigilan yung pagtaas ng gasolina kasi maraming maaapektuhan, lalo na tulad namin mga mahirap na taxi driver. Tapos ngayon, kami mismo mga taxi driver, lalo na kami pinag-iinitan ngayon dahil namamontrata ko kami. Hindi naman lahat ng taxi driver kasi totoo nga naman, hindi lahat nadadamay yung iba. Nadadamay ka, Jerry, yung mga matitino na naghahanap buhay. Pero di ba yung ibang taxi driver naka-grab din? May nakikita akong ganun meron diba? yan. Taxi na sila. Grab taxi ang tawag. May ilang unit na ginagamit sa Grab. Pero yung iba, purong taxi pa rin talaga. Oo, ang problema nga nila, ang sabi nga nila ka, Jerry, unti-unti na raw na namamatay yung kanilang mga kabuhayan dahil sa patuloy na pagsulpot noong o sa pagdami ng mga unit ng TNBS. Oo, kaya lang nasisira pa sila. Pakonti na nga nasisira pa dahil sa mga pasaway na nangungontrata. Diba? Yung mga abusado at nananamantala. Yung mga abusado. Nananaga. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Aling Tina, kinakawayan ka na Idniel. Eto, dako naman tayo dyan sa gasolinahan sa Pasig, Terminal X. Aba, ang detalye dyan, anong kaganapan dyan? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Magandang umaga, Jerry at Ate Tina. Mukhang tatalima yung super ng jeep niya dito sa Pasig City doon sa panawagan ni Transportation Secretary Vince Dizon na huwag munang magkilos protesta lalo't may inihahanda naman tulong itong gobyerno. Dito kasi sa ating kinaroroonan sa tabi lamang ito ng Pasig Palengke, tuloy lamang ang biyahe ng grupo ng mga jeepney driver na dati kilala sa madalas silang kilos protest at truck. Talaga? Kaya ng mga namumurong 5 pisong increase sa kada litro ng diesel na ipatutupad na bukas sa mga kumpanya ng langis. Aminado, itong mga kababayan nating super ng jeepney na mas mawawalan sila ng kita kung magkakaroon sila ng iba pang mga extracurricular activities dahil nalaman ng tigil pasada. Yan ang sentimiento ng mga super at opisyales ng TPP Joda dito sa may Pasig Palengke, maging yung mga nakausap naman natin na may biyahe hanggang sa Quiapo, Maynila. Tansya nila kung magpapatuloy ang malaki ang pagmahal ng langis simula bukas, baka mga lahati pa ang kanilang may uwi sa kanilang mga pamilya. Nauna nang umapela si Secretary Dizon na hintayin muna itong inaayos ng fuel subsidy mula sa pamahalaan na aabot umano sa bilyong piso ang halaga. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakausap. Imbis na 1,000, baka 500 na lang yun. Wala. Mga lahati. Kalahati nila po yun. Okay lang, basta may trabaho. Basta may trabaho lang, kailangan ng biyahe araw-araw din. Marami na nakita ka Jerry at Tina na nagpapakarga dito sa isang sangay ng Petrogas malapit lamang nito sa City Hall. Dito mismo sa malapit sa terminal na ating kinatatayuan ngayon. Ang sistema kasi doon sa nasabing Petrogas station, mas mura. Dihamak yung kanilang bensa ng gas at diesel. Abot lamang sa 52 pesos at 80 centavos per liter. Yung gasolina. Mura nga, 50 pesos. 50 pesos at 45 centavos yung crudo. Litro. Kwento ng mga super ng jeep, maging yung mga tricycle dyan sa ating video, pati mga tricycle na pinipilahan yan. Malayong presyohan ng Petrogas na yan sa presyo ng ilang gas station. Oo nga. Magkano ulit? Magkano diesel? Yung gasolina muna na ang comparison ng mga truck driver, 54 pesos sa ibang gasolinahan. Diyan? Ito ay 52. 52? Oo. So, 2 piso? Yung diesel naman, ang tingin natin kanina ay 50-45. 50-45? Oo. Kaya talagang kapag napadaan ka rito sa may bahagi ng Caron Avenue. Sige, i-advertise natin, Edniel. Libreng advertisement sa 2x2 sa DZRH ang mga gasolinahan na mag-o-offer ng mas mura
kumpara sa karaniwang presyo. So yan, saan yan? Petrogas? Oo, malapit ito sa may Along Caruncho Avenue, sa may tapat ng Old City Hall ng Pasig City, yung ginagawa dito. Sa dating City Hall building ng Pasig City. Medyo makitid lamang yung daanan kung magagaling ka sa may Pasig Palengke. Pero kung medyo mahaba pa naman yung oras bago mag 6 a.m. bukas, baka pwede nyo nang puntahan at dito magpakarga, yung mga malapit dito. Dahil yan yung ginagawa ng ating mga kababayan dito. Kapag nanggaling ka sa may Pasig Palengke, talagang makukuha yung atensyon mo sapagkat nakapila rito yung mga tricycle at mga jeepney. At tuloy ang pamamasada kahit daw magkaroon ng big time oil price hike simula bukas, Jerry at Tina. Yan ang sitwasyon mula rito sa lungsod ng Pasig. Ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Talagang ulitin natin, i-advertise natin yung mga gasoline. Pag nagtaas na bukas, yung mas mura pa rin. Halimbawa, mas mura ng 3 piso. Ayan, o hanggang 2 piso. Pag piso lang ang mas mura, hindi pwede. Kailangan at least 2 pesos na cheaper sa inyong gasolinahan para may libre kayong advertisement mula sa dito sa amin, dito sa DZRH, sa 2x2, ha? Doon lang sa pinagpapakargahan ko, Tina, mas mura yun. Doon sa may Batasan San Mateo Road, yung Petron doon, mas mura. Mas mura. Kaya nga, pamiyamya lang, pag hindi na ako nakabalik at andiyan ka pa, ando na ako, tumatakbo na ako, magpapakarga na ako. Hanggang bukas ba naman? Kaya pa yan. Ang LRT ba? Anong meron dyan sa LRT? Ito yung sa student discount. Yung 50%? Oo. Kinanga natin at kung nai-enjoy na ng mga estudyante. RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin. Tama ka, Jerry. Bispina, enjoy ngayon yung mga estudyanteng makikinabang doon sa 50% discount ng LRT. Dahil kapag ikay estudyante ka, Jerry, na galing dito sa Monumento LRT Station, papunta ng Baclaran is 40 pesos. Automatic 20 pesos yung pamasahe. 50%. At sinabi rin, automatic, At for the first time, sabi ni Ginang Corazon Salao, ang supervisor ng LRT Monumento. Meron pa nga nag-i-issue sila ng ticket na 10 pesos. Doon sa mga malapitan lang na sumasakay, hanggang 10 pesos. Pero ang tinitiyak nito, hindi lahat ng mga estudyante makakabil itong 50%. Bakit? Lahat laban ng estudyanteng na-enroll ng 2025 natakot itong kailangan naka-enroll ngayong taon. Kahit may ID ka na estudyante, kung hindi ka enroll ng 2025, hindi ka allow doon sa mga discount na ako, hindi pala pa ako pwede dyan. Paano ginagawa, Edwin? Di ba, yung iba naka-card Beep card Wala yun naka-beep card. Paano ginagawa? May nakausap ko kanina, kailangan i-present mo yung ID mo at doon sa beep card, di ba, bago mo ilagay doon sa load, pumunta sa mismong counter, no? Yung beep card na yon, ibabakay nyo doon sa cashier, tapos yung cashier doon ang mag-adjust. Pwede naman pala. Yun ang nakita ko kanina na sabi ng estudyante, kasi bawal mag-video sa klase at napakahigpit. Sabi ko, paano mo may discount dyan, beep card? I-present mo sa cashier. Ito pala, ito lang ngayon Friday, tama, Friday pa. Kaya nga pinapatina natin kung nagiging smooth ang takbo dahil yung nga, naka-beep card So paano ang ginagawa? Dadaan muna dun sa counter. Kasi, i-present mo ID mo at yung supporting evidence sa ikaw estudyante, pagdating doon, i-adjust nung meron din silang pinaka-trabaho para sa mga beep card. Sana magkaroon na rin ng card na for student talaga. Discounted na. Para mas mabilis. Para mas mabilis. Diba? Hindi na abala pa, no? Hindi na pipila. Automatic, estudyante. Kaya, maganda. Baka pwede mong i-suggest kay manager yan. Kay DOTR.
Ang kausap ko kasi rito, si Mama Corazon Nasalaw. Si Ma'am Corazon. Ayaw niya nga mabitsuran yung mukha niya. Yung nakaparadang photon na yan. Ano ba yung nakaparadang photon na yun? Na pick up. Nakapaggasolina na ba yun? Yung photo na puti, yan ata yung pinupuro mo to. Yan ang mobile ng DZRH. Tinan mo. Nakapaggasolina na. Ang gara, ang tibay, ang ganda. Nag-iisang photo dyan. Tapos sabi ko kay Indian Rapton Rapton. So yun ganun ang sitwasyon. Kapag estudyante, dadaan muna dun sa counter, sa cashier, para ma-adjust yung kanyang fare. I-present na yung ID niya. Yun ang nakita ko kanina Kasi nakita ko siya, titanong ko kung nabil na ba niya yung 50%. Sabi niya, yun nga, meron sa yung card niya, dadaan daw siya sa cashier para may adjust. Yung sabi nung estudyante kanina. So, ibig sabihin, ang tinitiyak lamang, hindi lang tayo estudyante, kailangan yung enroll na 2025 at siguradong may estudyante ka. Tinitingnan din nila yung mga ID card. Si Tina, sayang yung 2019 kong ID. Iniready pa yung ID niya, 2019 pa. Yung 1987 ko ID card, mas matagal na yun. Tinalo yung ID ko. Tinalo ID mo. Thank you, Edwin. Panawagan, hindi lahat na estudyante, kailangan yung enroll na 2025. Ayan, mula pa rin dito sa LRT Live, RH823. At dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Susunod! Dito, boy. Uy, sino itong dating pene actress? Pene actress? Ano ba yung pene actress? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Pakunyari ka pa. Nayayamanin na raw ngayon matapos pakasalan ng isang Chinese businessman. Wow. Aba, good news ito. Magandang balita ito. Magandang kwento ito. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ito po ay formal na sinimulan noong February 1. Hudyat na maaari na magsumite ng entries at bukas po ito sa lahat ng amateur and professional Filipino photogs. Kailangan Pinoy. Mula 16 na taong gulang pataas. Ayon po kay Chairman and PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, layo ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pagunlad sa ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone categories. Hanggang July 31 na lang, kaya magsumite na! Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, tigilan na ang drama. Ito ang panawagan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa lahat ng mga babae sa buhay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng paglutang ng rumored girlfriend ng dating Pangulo na si Cagayan de Oro Councilor Joylene Girly Balaba na bumisita sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands kung saan nakadetene si Mayor Digong. Ayon kay Baste, lahat ng mga babaeng naugnay sa kanyang ama ay pantay-pantay at walang nakalalamang kahit pa ang kanyang mismong ina na si Elizabeth Zimmerman. Pabirong post ni Vice Mayor Baste sa kanyang social media post, tunay na Hokage ang kanyang tatay Digong dahil kahit nasa kulungan ay pinag-aagawan pa rin ng mga babae. Sana all! Ang salitang Hokage ay tumutukoy sa isang leader ng ninja sa Japanese anime series na naging bahagi na ng termino ng mga Pilipinong millennial para ilarawan ng isang lalaking lapitin ng mga chicks. Samantala, ito po malungkot namang balita. Bangkay na ng matagpuan ang 2 linggo ng nawawalang law student ng De La Salle University sa isang bakanteng lote sa Naik, Cavite.
Natuklasan ang bangkay ni Anthony Banayad Granada, 25 years old, sa bakanteng lote na pag-aari ng MJRI Realty. Huling nakita ang biktima na naglalakad noong June 8, alas 9:40 ng gabi sa Saluisoy Bridge sa barangay Sapa, Naik. Batay po yan sa kuha ng CCTV. Nakita rin sa isa pang CCTV footage ang pag-alis ni Granada sa Ridgewood Premier Condo sa Taguig City noong June 8, alas 6:30 ng gabi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa kaso upang mabigyan linaw ang krimen at kung sino ang nasa likod nito. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Uy, birthday pala ni Nanay Nida Reyes dyan sa 13 Martires, Cavite. Happy birthday! Si Nanay Nida Alingtina ay nanay ni Yuel. Happy birthday, Nanay Nida! Nanay Nida, laba tayo dyan. Laba tayong pansit dyan. At meron pa isa nagbe-birthday pala. Sino? Si dating Labor Secretary Bebot Bello ay nagdiriwang ng karawan. Secretary Bebot, happy birthday! Reliable and stylish crossover SUV ba na presyong hindi abot sa 1 milyon ang hanap ninyo? Abay, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos lang, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV. Merong 1.5-liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa maswabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa teknolohiyang Cherry Tiggo Cross, meron din itong Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Mas kumbinyente lalo para sa inyong long-distance road trips kasama ang inyong mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service. Tingnan mo nga naman, saan ka pa? Kaya pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines at i-test drive na. Ay, Aling Tina, thank you ha, salamat. Ka Jerry Labasan, magandang morning. Si Kaboji doon sa Bikers Cafe. Nakakapag-bisikleta ka ba doon sa Timberland? Yan, lagi kong nadadaanan. Diyan kami nagkakape. Diyan kay Kaboji sa Bikers Cafe. Thank you, Aling Tina. Maraming salamat. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Two American kids growing up in the heartland. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may